O mga kababayan, may tanong si Doktora Lauren Badoy. Na kung itong si BBM mga kababayan, ay bakla nga ba? Bakla ba? Ha? Singag ba mga kababayan? Dahil walang lalaki mga kababayan walang lalaki ang magbabayad pa ng male prostitute mga kababayan para tusukin lang ang iyong diverticulitis. Oh. Tapos, naglo-lollipop pa daw mga kababayan doon sa tubig. Oh. Kaya ang tanong ni Dr. Lauren Badoy, kung bakla nga ba? Kung bakla lang mga kababayan, walang problema. Pero ang mas malaking problema daw dito mga kababayan ay kung ang mga gawaing ito mga kababayan, kaya niya ito ginawa dahil sa impluwensya ng illegal na droga. Yan ang mas malala. Dahil kung kaya niyang gawin yan sa kanyang sarili mga kababayan dahil sa impluwensya ng illegal na droga na hindi na nga niya nirespeto ang kanyang sarili, how much more nirespetohin niya ang ating bansa? Kaya din daw niyang magagawa mga kababayan ang the most unimaginable things dito sa ating bansa dahil sa impluwensya ng illegal na droga. Kaya ang tanong, bakla nga ba siya o bangag lang talaga? Panoorin niyo po ha. Tapos sa ibang survey, ma'am, mas malala pa. Yes, ma'am. May tanong ako, Eric. Bakla ba siya? Kung magpapatira ka sa puwet, anong tawag sa'yo? hindi ko masabi, ma'am eh. Pero parang... Nagchupa-chupa-chations. Wala na. Walang lalaki nagpapaano mga kababayan. Nagpapatira sa wet puss. At saka pumapla-pla ka. Chupa-chups mga kababayan. Walang lalaki. Bisexual yata siya. Ano, ma'am? Double blade. Homo... Kung hindi siya bakla mga kababayan. Sira ulo na. Espiritu ng droga. Yan. Kaya huwag kayong gumamit ng illegal na droga dahil matutusok yung mga pa rin, ma'am. Ang diverticulitis. bisexual ay homo pa rin eh. Ang pagka-explain sa akin, ako sorry mga kababayan, matters of national importance. Kasi ang sabi sa akin, it's the definition of who you desire, 'di ba? So, pwedeng lalaki ka, ginagawa mo 'yun, hindi ka bakla, no? Pero bakit magpapatusok ka sa wet po mo? O, hindi ka bakla pero Kung hindi ka bakla. nagchuchupachations ka diyan ng lalaki. Akla ka na. Ang lalaki mga kababayan ay tahong. Tahong ni Carla ang hinahanap. Hindi yung talong. Hindi dahil bakla ka, kundi dahil addict ka. Pwede rin kung sira ulo na mga kababayan. Sira ulo na. Kung hindi siya bakla, dala ng kaadikan. Kaya talagang mga kababayan, dapat ng palitan. Saka bumaba na sa pwesto kung ganyan. Pwede. Kadiri. Ang drive mo Kadiri. ay hindi ka outright na homosexual, pero ang ginagawa mo, lagpas sa normal na sexual behavior. Dahil sa droga. Kasi totoong lalaki hindi gagawin 'yun, no? Hindi. Never in the imagination. Pero, kung ka naman mga kababayan, homosexual, understandable. Pero ito ang issue kasi hindi naman na mga kababayan bakla si bangag. So what, di ba? Bahala siya kung gusto siyang mapatusok mga kababayan. Pero ang issue dito, yung mga pinagagawa nila mga kababayan under the influence of the drugs. Dahil kung kaya nilang gawin yan, na example, hindi sila bakla tapos papatusok sila sa kanilang diverticulitis dahil bangag, how much more sa ating bayan? Pambabalahura sa bayan. Wala nga silang respeto sa sarili, sa atin pa. Kaya yan ang problema dyan. Diba? So, kaya pwede rin, ma'am. Bakla ba siya? Bakla ba? Nagkaroon ng naging mentally deranged. Sira ulo na. At saka si Bongbong Marcos, naku po, siguro... At hindi na rin yan unang beses pala, no? Na issue mga kababayan na napatusok siya sa wet daw. Tinusok na rin daw yung mga kababayan yan ng basketballistang nag-utos ang kanyang daddy mga kababayan si senior na i-train mo ng basketball yan. Isang famous daw na basketballistang politician na naging senador ba yun? Wala na. Naging coach din, naging basketball player din daw. Ayun, tinusok ang diverticulitis instead na basketball na bola.
iba ang pinasok mga kababayan daw, sabi ni Marlica. Ha? Lahating brain cell na lang natira dyan na naghihingalo pa. Wala na yan kasi Hanggang pag lifetime hindi ano ka eh. makaload, mga kababayan. Sa ulo na. Tapos ang sentence niya eh. Yeah. Oh. Grabe no? Alam mo talagang- At saka Eric Wala nung kampanya, it wasn't that bad. Pero Oo, dahil ang sabi nga nung panahong mga iyon, nagparehab. Kaya nga pumayat si Maharlika na naman yan mga kababayan. Oh, pero ilang beses na tumumpak si Maharlika ha sa Spain. Tapos pinalabas mga kababayan nag-COVID. Yung pala nag-withdrawal. ayun ang sama. Ibig sabihin, lulong siya. Nalulong siya. Lulong na lulong. Oh, kawawa talaga. Diba, ma'am? Ay, At nako, saka- hindi naman kawawa dahil ano yan eh. Kagustuhan niya yan. Katawan niya yan. Kasi may script siya nung campaign 2022. Pero ito, correct. may script pa rin siya. Hmm. Pero yung kanyang focus, yung kanyang synchronization of thoughts, wala na talaga. Wala Hindi na. na mapinis ang sentence, mami. Sa Lolo. Dubai, sa mga interview niya. Oh. Nakakahiya. Pinagtatawanan talaga siya. Yan ang sabi ni Amy, di ba? Stutter, Oh. alam mo talagang nagbablanko. Kaya ma'am, sa huling bahagi ng ating pag-uusap na ito, Wala. Napahaba na ang usapang bakla. Samantala, hindi na raw umaasa mga kababayan si Dr. Lauren Badoy na makakakuha ng patas na laban si Tatay Digong sa ICC. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil sa mga injustice na pinaggagawa ng International Criminal Court kay Tatay Digong mga kababayan sa kaso niya, ay baka magkaroon ng backlash mga kababayan at sila pa ngayon ang magkakaproblema. Simula nang mga kababayan naaresto si Tatay Digong ng ICC. Marami ng bansa ang nag-aalangan mga kababayan na sumali. Nag-withdraw na ang iba't ibang bansa mga kababayan. Tapos ang US at Russia, sila ay binabakbakan. Kapag magpapatuloy itong hokus-pokus na kaso nila kay Tatay Digong mga kababayan, malamang sa malamang, maging eye-opener ito mga kababayan sa iba't ibang bansa na miyembro ng ICC para kanila itong bitawan. O baka ito pa mga kababayan ang hudyat ng pagbagsak ng ICC mismo. Hindi malayong mangyari yan mga kababayan, lalong-lalo na't ang daming taga-suporta ng ating Pangulo. Scattered all over the world na nag-i-spread ng news mga kababayan. Panoorin niyo po. I'm not really hopeful about these things kasi alam natin na loob ng ICC si Christina Conti, therefore ang CCP ay nandyan, di ba? Kakampi nila yung mga taga-Netherlands mga kababayan Sino ba ang nagkanlong ni Joe Maciso noon mga kababayan, di ba? Si Joe Maciso na siya pa ang number 1 na human rights violator mga kababayan. Bakit hindi yan tinasuhan ng ICC? Kinanlong pa nila hanggang mamatay mga kababayan. At ang Hanggang maging corned beef. nakikipagkontrabahan dyan ay si Marcos. Si Marcos ang nagpadala kay PRRD dyan, no? Itong Bangag. crime against humanity, no? Napakabigat ng ginawa ni Marcos. So, Si Marcos din mga kababayan ang nag-supply ng mga ebidensya para mabigyan ng warrant of arrest si Tatay Digong sa pamamagitan ng Tuwadcom. wala kung totoong may hustisya, no, dapat noon pa si PRRD pinauwi dyan, no. Hindi nga dapat tinanggap mga kababayan dahil unang-una, walang visa, walang passport, walang identification na dala mga kababayan sa Tatay Digong. At bakit tinanggap ng the Netherlands? Walang visa mga kababayan Kailangan ka ng, anong tawag sa visa nila? Schengen visa? Sila mismo, no, yung kanilang rule Bago pumasok? So bakit Netherlands pinapasok ninyo? At ang ICC din mga kababayan, alam nilang kinidnap. mismo ang nilabag ni Bangag, ni Bongbong Marcos. Bangag talaga. Na dapat ay humarap si PRRD sa isang korte sa Pilipinas. Pero Oo. sila mismo ang lumabag at tinanggap nila si PRRD. Kung totoong korte yan, hindi nila tagawin yan. Hindi nila tatanggapin yan. Ipapauwi nila. Pero sa akin talagang itong one after the other travesty. Sa akin, para sa pananaw ko, at dapat siguro lahat na tayo napansin na natin, basura yung ICC na yan. Basura. At para sabihin mo na flat risk si PRRD, diba? This is just one injustice after another. Kaya ako, ang tingin ko mangyayari dito, ang hope ko dito, when everything else has been said and done, papabagsakin natin yung ICC na yan at si PRRD. Sana nga.
lead niyan kasi talagang Oo. hindi siya talagang kangaroo court. Kangaroo court. Oh, malamang sa malamang mga kababayan, eto pa. Baka ang reason mga kababayan na napunta dyan si Tate Digong para totally mabagsak na yung ICC. Court siya na nagpapagamit for political at sa political weapon. Right now, it's a political weapon of a very corrupt president and his very corrupt administration na pinagbubuhatan ng kamay ang mga Pilipino. So hindi ko tinitingnan niya ICC na yan, no. Darating ang panahon na talagang huhusgahan ng kasaysayan ang ginawa kay Rodrigo Roa Duterte at isa sa mga babagsak dyan, isa sa pinaka-guilty dyan, pinaka-guilty si Bongbong Marcos. Bangag. At kasama dyan ang ICC at ang CPP, NPA, NDF. Nakaririmarim ang mga yan, nakasusulasok yung triumvirate na yan. No? I agree. Nakasusulasok. Ma'am Lorraine, speaking about the ICC, there is no doubt the majority opinion confirms na pinadukot si Pangulong Duterte. He was not arrested. Yes. Majority of the opinion yan sa buong mundo. Dinukot, and then ang termino nga dyan, ma'am, technical is extraordinary rendition. Yeah. Equivalent yan sa kidnapping or Tapos mga kababayan, lumabag sila sa sa patakaran nila ang ICC mismo na lumaan sa local court. Hindi naman local court si Boying Kinlaim ni Boying mga kababayan na DOJ daw. Hindi yan korte, yung DOJ. abduction. Pareho lang po yan, dinukot. Yun po talagang ginawa. And even ang mga malalapit with the square inch. Ay nako Pacquiao. Parang mga kababayan, minumulto tayo dyan sa square inch si Pacquiao. Sa administrasyon ni Marcos, like ang matalas na abogado at mayroong pong karanasan sa international na pakikipag-ugnayan, like itong ambassador of the Philippines right now to United Kingdom, Teddy Boy Locsin, dating DFA secretary, sinabi niya, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, kinidnap si Pangulong Duterte. Diba? And it was the worst kind of betrayal of public trust, sent out of sovereignty, ipinagkanulo at kaya nga, impeachable yun mga kababayan. Ang soberenya, pinagtaksila ng mamamayan at ang kanyang dating Pangulo. At tama ka, Ma'am Lorraine, the ICC has ceased to become an entity with any remaining treaty obligation on the part of the Philippines since March 2019. Wala nang jurisdiction mga kababayan. Nada. 2019. Inaffirm mo ng Korte Suprema na valid ang withdrawal natin noong 2018, a year after of the declaration of withdrawal or notice withdrawal to be part of the ICC, it became valid. So I agree doon sa pananaw mo, Ma'am Lorraine, na bogus entity ang ICC. Bogus. So bakit gamitin ito na argumento ni Marcos at nila Romualdez at ng mga tauhan nila like itong si General Diwata Torre na naglilinis na ng kanal mga kababayan. Ayun, General Manager daw tapos naglilinis ng kanal. Sinasabi niya may obligasyon yan mga kababayan, dapat pa yan makulong. Tayo mag-cooperate sa Interpol. Diwatang yan, tapos dito sa Silya Electrica. Pero ano ba ang principal source ng sinasabi nilang authority of the Interpol to enforce such order, di ba ICC? Wala. So ang ICC ay bogus, therefore, the order... Hindi, ang ICC walang jurisdiction sa atin. So wala tayong treaty. So bakit kayo, makikinig sa Interpol? Ang Interpol, ang PNP mga kababayan. Walang pulis ang Interpol order of the Interpol or coordination made by the Interpol was likewise bogus. That's simple as Pero binanggit mo rin, Ma'am Lorraine, na hindi mataas ang ating pananaw na pag-asa dyan sa loob ng ICC kasi ito ay nababayaran. At nababayaran that even superpower countries do not recognize ICC. In fact, ito ay gusto nga nilang durugin sapagkat pakialamero. We're talking about United States of America. Russia. We're talking about Russia. We're talking about China. We're talking about Saudi Arabia. And many more countries. Hindi nila kinikilala ang ICC. Sapagkat instrumento ito. Si Bangag, hindi na tayo membro mga kababayan, no? Tapos talagang sinuko ang ating sovereignty. Bangag talaga. That is betrayal of public trust. Mga European countries, para mangialam sa mga mahihinang bansa, Ma'am Lorraine, go ahead po. Kahit tayo, hindi tayo miyembro, hindi natin siya recognize. And yet, dito mo makikita yung pagka-brazen, pagkawalang hiya. Yung with impunity itong Marcos administration.
Brazen pala yung mga walang hiya mga kababayan, no? Pero magandang pakinggan ng brazen, no? Yun pala, translation, walang hiya. Brazen. Na nagawa nila yan kay PRRD. No, biro mo isang korte na walang due process. Ang paboritong word ni Tatay Digong, hubris. Mga kababayan. 'Di ba? Isang gobyerno na walang due process. Hindi lang 'yun, extraordinary rendition. Gusto ko basahin, Eric, kung ano yung sinulat ni Teddy Boy Locsin kasi ang ganda-ganda niya talagang magsulat. Talagang eksakto siya. Sabi niya, Eksakto. sabi ni Ambassador Teodoro Locsin, sabi niya, Rodrigo Duterte was not Kidnapped. arrested by the ICC. He was abducted by Filipinos in the conditioned Philippines and by fellow Filipino. handed over to foreigners. If he is guilty of crimes, we thereby confessed our country's and our state's inability to hold him to account. We thereby forswore the first attribute of a sovereign independence, an effective justice system. No wonder there are trillion people marches for just that reason. The inability of domestic justice to hold grand theft auto appropriation to account. But trillion people marches only admit that while we Kurakot. This government is corrupt to the core. get angry, we Siyempre, mga kababayan, kung corrupt ang gobyerno, lahat ng kabalastugan. cannot meaningfully govern ourselves. We need the help of foreigners. And such foreigners at that, washed up powers. The idea that foreigners, especially Westerners, can judge us is beyond disgusting. Beyond It is a disgusting. treason, the deepest imaginable treason. It is a confession begging for foreign domination in purely national affairs and by willing and complicit admission. Klaro, Ma'am Lorraine, 3 punto nakuha ko doon. Ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte ay pag-amin na hindi natin kayang ipatupad ang batas at justisya sa ating bansa kahit na umiiral ang legal system natin. That's number 1. So yan ay nakakahiya. Pagkakanulo yon ng malubha sa iyong kakayahang mamuno ng pamahalaan dahil hindi mo kayang panindigan ang legal and judicial system ng iyong bansa. At ang malala, ipinagkanulo mo sa dayuhan ang mga bagay na dapat ay napoproseso pangloob sa iyong bansa. That's number 1. Number 2, inilinaw kaagad ni Teddy Boy Locsin na wala nang patumpik-tumpik pagdukot ang ginawa kay Pangulong Duterte. Ang At hindi treason, po yun mga kababayan. na ano pang reason na may mga Rome Statute, wala po yun. Yun po ay pagsuko ng ating kalayaan at integridad bilang bansa sa dayuhang nangingialam at tayo pa ang nagsabi at nag-invite sa kanila, mangialam kayo. Pakialaman nyo kami dito. Dahil wala kaming kakayanan. Pakialaman nyo kami. Proseso ng Gahasain nyo kami. Nagpapagahasa mga kababayan, no? Nakakahiya. Invitation and Nakakahiya. confession of foreign domination na gusto nating sinasakop tayo at tinatapakan tayo. And last point, Ma'am Lorraine, ni Teddy Boy Locsin, kung ganyan pala ang uri ng gobyerno na hindi kayang ipatupad ang paggobyerno at pamamahala sa kanyang pangloob na mga proseso, ano ang masasandigan ng kanyang mamayan sa kanyang uri ng gobyerno? Wala na. Palitan na mga kababayan ang dapat palitan. Nadayuhan ang kanyang ini-invite para sakupin ang kanyang integridad at soberanya. Enough bilang for the bansa. bangag. You know, alam mo, Eric, no? Alam mo mga kababayan, I would really think, no, that never before has our country gone so low as this. Nga mga kababayan, no? Grabe. Parang nadala tayo ni Marcos sa Inidoro, mga kababayan. Dinala na tayo sa Inidoro. Wala akong maisip eh. Wala talaga. Of course, may mga traidor. May mga treason. May nag-commit din ng treason. Marami, no? Trillanes. Pero never ka talaga makakita ng isang pangulo. Eto talaga, kay Bangag. No? Sinurrender niya ang isang ordinaryong Pilipino sa dayuhan. Nakakahiya. No, so anong nakikita ko dito? A government run by a drug addict. Kahit nasabihin mo na sabi na Amy, drug addict. Ang may pakana dito ay ang US, no, yung CIA, ang yung mga komunistang salot na yan, nakita naman frontlines talaga itong si Christina Conti na operative CPP. Yung labi niya, malaking labi mga kababayan, no? Dapat talagang isang matinong president sasabihin niya hindi. Panagutin yan. Hindi ko gagawin yan sa isang mamamayan ng Pilipinas
Pilipinas, hindi ko gagawin yan. Kaso itong taong ito, sabi ko sa inyo, hindi na yan president. Never yan naging president. Bangag na eh. Magnanakaw yan, drug addict yan. Mm. Kaya hindi ko yan tatawagin na president. I don't recognize na president. Ano na, bangag na tawag sa kanya. yan. No, never. No. So because nobody has ever gone this low. No, in our history, never. And imagine, no, he did this to Bangag. it doesn't really actually, of course it matters who it doesn't matter, no, kung kanino niya ginawa ito na Pilipino, pero na ginawa mo pa sa Lalong-lalo na ang mga kababayan, ginawa pa niya sa the most loved president, yung pinakamataas ang rating na president, yung presidenteng nilalabanan ang droga, tapos ang nagpatapon sa kanya, nagpakidnap sa kanya, drug addict, sabi ng kanyang kapatid. Pangulo Yeah. na nagsilbi ng Adik! maayos at mahal na mahal ng Pilipino. Talagang addict ka talaga, hayop ka. Hayop. Drug addict ka, hayop ka. Bangag. Correct. At ito may hindi tungkol sa hustisya. Yung sinasabi Dilaw ang ngipin, mabahong bunganga, dumudugo ang ngipin. nilang extrajudicial killing. Paano kaya nasikmura ni Sharon Cuneta nakipaghalikan siya kay Bangag, mga kababayan? Para na rin siyang talagang kumain sa imbornal. Ko Lord. Parang uminom ng tubig imbornal si mga kababayan, Sharon Cuneta, ganyan kajablo. Yung reklamo ng mga magulang, ng mga pamilya na namatayan, it's not about them. It's about power and political maneuver. Maneuver. Takot ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez na mananatili ang physical presence ni Rodrigo Duterte sa Pilipinas, sapagkat he inspires people to look at what is really a real good government at ano dapat ang paninindigan ng taong bayan sa mga issue na kinakaharap. Rodrigo Duterte may not be in power, but he empowers people and inspires them to be on the side of justice and truth and to stand for the country. Kaya takot na takot si Marcos sa ganyan. Hindi po totoo na nagkakaroon ng concern si Marcos at sila Romualdez doon sa sinasabi nilang excessive na mga nangyari sa abuso tungkol sa pagpapatupad ng war on drugs. It's not about them. It's not about the victims na sinasabi nila. It's about the power and political maneuver dahil gusto nilang i-eliminate ang Si physical Tatay presence Digong. And mga kababayan crucial kasi si Tatay Digong sa pagka-presidente din ni Sara sa kanyang candidacy. Takot sila. Rodrigo Duterte. Pero duwag sila. Bakit duwag? Hindi nila kayang patayin si Rodrigo Duterte. Si Kibuloy, din mga kababayan, nadukot nila, pinakulong. Hindi nila kayang i-assassinate ang isang Rodrigo Duterte, kaya ginamit, binayaran ng ICC, sindikato na bogus pa, upang dukutin si Pangulong Duterte at illegal na ipadetine nila basta mawala lang ang physical presence ng isang Rodrigo Duterte. That's the real purpose kung bakit siya pinadukot. Mag-iisang taon na sa darating na March 11, mga kababayan. Malapit na. Pero Eric, there's Pag-1 only year one word na, na naiisip ko dito backfire, no? Backfire talaga. Umanda 2 words. kayo. Major backfire. 2 words yan Hindi one word. Backfire. Talagang puro super mali. Kasi right after he Super did that, yan backfire. yung bumulusok yung trust and approval Negative. rating niya. And I don't even apart from the injustices na unforgiveness, it's a crime against humanity. Crime against humanity itong ginawa kay PRRD, kaya talagang international issue ito. Tapos involved dyan ang isang supposedly basta it's an international body na nakikialam sa pagpapalakad ng mga gobyerno na soberenya ng mga bansa, di ba? Kaya parang natatawa talaga ako kasi paano yung the very thing that they were aiming for backfired, no? Talagang So ang ginagawa nila ngayon, ang plano talaga nila ngayon, pepwersahin nila, they'll just barrel on, no? Isinusuka na si Marcos ng Pilipino, sinusuka na, sinisigawan ka na, hayop ka, mag-resign ka na, Hayop na. ka. Wow, payat. Payat. Mamamatay ka. Payat na ang mga kababayan, ang may sa puwet, hindi na makatai. Hindi pa makangiwi. Ang payat, totoo ba to? Hindi ba to photoshop? Hindi, payat talaga. Aminado naman siya, mga kababayan. Payat siya. Ha? Ulit-ulit niya sinabi.
Namayat na daw siya. Ma-confine siya overnight sa ospital. Yeah. Instead na mag-concern ang mga mamamayang Pilipino, Iba yung pinanalangin concern. na sana'y natuluyan siya. Oh, ganyan ka mga kababayan, kinamumuhian ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, kaya nasaan na ba yung isang bulate? Hanapin natin. Sabihin mo lang lokasyon mo. Pupuntahan daw nila yung isang bulate, mga kababayan, hindi nakapirma para masundo. Yes. Sana namatay ka na lang. Ganun. Ganyan mga kababayan. Pero hindi sa Panginoon yung mga kababayan na hinihiling. Atin-atin lang, usap-usapan lang dahil bad kasi kung hihilingin mo yan sa Panginoon mga kababayan Atin-atin lang, parang marites lang. Yung mga sinasabi. Hindi na makatain. Yeah. Wala nang butas ang puwet. Lord. Alam mo, Eric, no? KPRRD, marami din nag-wish na mamatay siya. No? Pero nag-backlash mga kababayan. Kita nyo si Beltran, yung Dilawan. Nauna pang namatay. Marami din yung mga kalaban niya. Yung mga unang namatay pa sa kanya, di ba? Sina Carlos Celdran, yung hindi pala Beltran. I'm so sorry. Sino man yung Beltran? Celdran! Si Joe Masison, patay na rin. Kung ano-anong pinagsasabi natin Beltran, mga kababayan. Celdran pala. Yung ganyan. Ang dami ko totoo, no? So, nakita ko talaga yung magic ni Digong. Nakita ko talaga. Nag-reflect. Yan kasi mga kababayan, kapag walang basihan ang mo, wishes. Magre-reflect back sa'yo. Pero ito kay Bangag, wala talaga. Mayroong basihan mga kababayan. Sasabihin ng kamarites mo lang kamarites mo. Deserve niya. Nakita kasi maraming instances talaga that people who wished him dead. And yet, no? I mean, in other words, that's part of the territory. When you run for office, no? Any office, when you're a public servant, people will wish you dead. I know people have wished me dead. More so the CPP, NPA, Yung NPA. In other words, Kayo nagka-Eric. Hate na hate kayo ng NPA dahil binuking daw niyo Lalong-lalo ng mga legal friends. Binuking nyo kami. Ganyan ang mga legal friends ng mga NPA. at least for me, it was the right persons who wished me dead, the right terrorist organizations, di ba? Ganyan. Pero ito, buong Pilipinas. Pilipinas, talagang kagaya kay Akop, mga kababayan. Hindi na wish na mamatay ka, na hindi ka matigot tsaka ayun. Sila Otiveros. At saka yung mga nakakapit sa kanya na, oh my God, ikaw na lang yung pag-asa namin para maging president. Di ba? Ganyan. Yun yung mga nakakatawa kasi natatawa ako kasi mga ambisyoso na sino to? Tapos 0.01% lang. Diba? Parang si Tambaloslos at pinagsasabi mo president siya. Sinusuka siya sa Pilipinas. Diba? So ngayon mapapacilitate daw si Tambalos daw sa ang plano impeachment. talaga nila, gagahasain talaga tayo, talagang ragasa, talagang ganyan, pipilitin nila, Pipilitin talagang, ng sa mga Epstein files, no? Talagang aabusuhin tayo. Talagang wala silang pakialam. At saka nakita naman natin, no, what he's capable of. Nagawa nga niya kay Digong yun di ba? Tama. Addict Nila yun. Addict. And ma'am, baka nakalimutan nila I like the way you termed it. Ginawa nilang living hero si Duterte. Yeah. Kasi mga bayani, usually, yung mga namatay sa pakikipaglaban para sa bansa, sa demokrasya, at para sa... ako mga kababayan, I consider the PRRD as buhay na bayani. Pambansang interes at kabutihan ng mamamayang Pilipino. Pinaparangalan sila as bayani, pero patay na sila. This time, buhay pa si Rodrigo Duterte. Uy, di ba ang sabi ni Tatay Digong, no? Na gawan daw siya ng rebulto sa Davao, mga kababayan. Buhay na bayani. Sabi ni Tatay Digong yan, ha? Gawan niyo ako ng rebulto. Na bato. Bato, ha? Stone. Hindi plaster. Pero Na ang tingin sa rebulto. kanyang bayaning buhay sa modernong panahon, not just because Modern hero. but lalo pang Yung ginawa niya talaga, mga kababayan, sa ating bansa, ang laki na naitulong na bago ang Pilipinas. At least, eto siguro mga kababayan, nag-give way din ito
para mamulat tayo. At this time, sisiguraduhin na natin mga kababayan na hindi na tayo matitisod sa the same Marcos again. Same banana peel. At hindi ba naman mga kababayan, huli, andyan pa rin si Sara Duterte. Yan ang good news niyan mga kababayan. Andyan pa rin si VP Inday. Kuminang ang kanyang mga ginawang tama, bagamat hindi siya perpekto sa mabuting pamamahala, pero Straight as an arrow. Inday Sara Duterte mga kababayan. pinanindigan niya ng isang gobyerno ay dapat nararamdaman ng taong bayan ang tapang, malasakit, paninindigan at hindi niya inaabuso ang kanyang bayan at kanyang mamamayan. Kaya siya minahal ng mamamayan. Si Rodrigo Duterte, overwhelming. Saan ka nakakita? Mga kababayan? Overwhelming. Unprecedented. Hindi pa po nangyari yon. Papababa na siya sa termino niya, palabas na siya ng Malacanang, 78% pa rin po ang kanyang approval rating. Hindi. Ang sabi ng Pulse Asia, high 80s, 88%. 88! Nung bumaba siya sa pwesto. Bawat 10 Pilipino gusto pa rin manatili siya bilang Pangulo at leader ng Mm. bansang Pilipinas. Never nangyari yan mga kababayan. Kaya insecure na insecure ito si Bangag. Marcos Jr. at ang kanilang grupo sapagkat they will never be equal to that level Never! Kahit dumi ni Tatay Digong mga kababayan, of hindi pagrespeto at pagmamahal ng mamamayang Pilipino. In fact, kinasusuklaman siya, kinamumuhian siya sapagkat sa loob lamang ng 3 taon, ang sistematiko, organisado at pinakamalubha na pangungurakot after sa panahon ng tatay niya ay nangyari sa kanya. Ito ang tinatawag the greatest robbery of a government by the government. Itong si Bangag. Si Marcos ang itinuturo sa buong mundo ngayon na record holder, Ma'am Lorraine. Tinalo niya yung tatay niya. Kaya natural na kasusuklaman siya ng taong bayan at natural na hahanapin ng mamamayang Pilipinong mayoriya ng mga mamamayan ang pagkakaroon ng isang Rodrigo Duterte. Kaya, tama ka, it backfired on them. Ito ang naging tuloy-tuloy na pagbulusok pababa ng kanyang acceptance Bulusok na pababa. rating at trust rating hindi na nakabangon simula ng pinadukot niya si Rodrigo Duterte at kanyang illegal na pinakulong at ngayon hanggang ngayon ay dinideny ang kalayaan doon sa Europe, sa Netherlands, Ma'am Lorraine. At saka Eric, parang, kasi nadidistract ako sa itsura niya. Ang payat niya. Ha? Huwag mo nang tingnan. Pangit eh. Hanggang ginabaan siya. Alam mo pala, prayer pala talaga yung biblical pala yung, please, patayin mo na siya. Patayin mo na yung mo 10-9, something like that, pinadala sa akin. Kasi sabi ko, grabe naman, ba't ganyan kadiretso? Sabi nila, hindi, yan, prayer yan. So, pag-pray na natin. Pero ingat kayo ha. Pwede nyo naman gawin mga kababayan, pero siguro lang, parang wishful thinking lang mga kababayan, pero bakit kasi kung sa Diyos mo hihingin yan? Iba na lang siguro kung sa Diyos mga kababayan, hihilingin mo na lang na bababa siya sa pwesto o mapapalitan siya. Pero yung patay-patay, within your friends na lang yung sabihin yan. Hindi talaga sa Diyos baka hirap na mga kababayan, baka mag-backlash. So talagang kumbaga sila Abante, sakit na sakit sila. Bakit naman kayo ganyan kay Akop, 'di ba? Namatay na dati. Gago pala kayo Ninakaw. Yan kay Akop mga kababayan, hindi natin hiniling na namatay lang siyang kusa. Well, walang masama kung sasabihin nating bebuti nga. Kanya na kami, tinanggalan nyo pa kami ng karapatan na magsalita, binaboy nyo kami, binastos-bastos nyo kami. Gusto nyo pag namatay pa kayo, malungkot pa kami. Malungkot pa kami. Baliw pala kayo, di ba? Nasaya nyo naman yung swerte nyo, di ba? So in other words, yung people wishing you dead. Pag nanakaw na nga, tapos kakaawaan pa. Pero just in case mga kababayan na yung si Marcos biglang mamatay, kahit hindi ko naman pinagdadasal sa Panginoon. Pinagdadasal ko sa Panginoon na matanggal na yan mga kababayan as president. Kung mamatay siya, magpapapiesta. Papapiesta ako. That's really part of the territory when you're in government. Papagawa ako ng napakalaking cake
na nagsasabing ingat ka sa biyahe mo sa impyerno. Buti nga sa'yo. And, no, talagang yayakapin mo yan. Huwag kang power tripper. Nahahabol-habulin mo. Di ba? Katulad ng ginagawa ni Pierre Castro. habol-habulin. Ano pinagsasabi Ay. niya. I'm just saying, Lord, Pierre that's Castro. that's part of what you signed up for. Galit na galit si Greg Castro, mga kababayan. Sinabihan ni Sarah, sana magkatuluyan sila ni Bangag. May asawa kami pareho. Diyos ko, Lord. Ano kayong iniisip nyo, no? Na jowa sila ni Bangag? Diyos ko, Lord. And if people wish you dead, especially an entire country wishes you dead, Bongbong Marcos, Oh. what that means is that you are an utter and complete and abysmal failure. Therefore, Dismal. you should step down. Even if you live to 1,000,000 years, you will never, ever, ever be Bangag. fit enough to be president. You're a moral degenerate. You're a derelict. Pwede rin namang umabot siya ng 1,000 years, mga kababayan, as long as, nakakulong yan. Doon niya pagdusahan ng 1,000 years. O yan ang ipagdadasal ko, mga kababayan, na aabot siya ng 1,000 years sa kulungan. Kulungan. So, hindi na nila tayo sasabihan na, wag naman kayong maghangad na mamatay. O sige, mabuhay ka ng 100,000 taon o 1,000 taon lang. Papakulong ka You're a namin. drug addict. You're a magnanakaw. Magnanakaw. And you're gonna rest is, Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Ngayon na naman napatunayan na yung sabi ng mga matatanda, ang magnanakaw, Yeah. kapatid ng sinungaling. Pero kulang pala yan man ang magnanakaw, kapatid Pareho. Both. Magnanakaw at ng sinungaling. sinungaling, pinsan ng adik. Pero siya, all of the above. All of the above. Wala ka nang hahanapin talaga dito eh. Kompleto siya. Complete package. Tingnan mo, Lori. Magnanakaw Sabi pa, niya, adik pa. What? ICC? Una yung pahayagan, hindi namin kinikilala yan. What about the ICC? They do their business, but we don't have any business to deal with them. That was a year ago. Na bago niya ipadukot si Pangulong Duterte. Then, all of a sudden, after 6 Zungag! months, nang inilantad ni Pangulong Duterte ang kanilang katarantaduhan sa budget, pangangatay ng budget, nagiging blanco, pandaraya, corruption, at ang Pangangatay ng- involvement niya sa drugs, na walang naglakas loob noon na una na isiwalat in public, in an open public speech, si Rodrigo Duterte ang nagsimula niyan, biglang nagbago ang kanyang sabi. Sabi niya, hinihingi naman niya yung pumunta siya sa ICC, pagbigyan natin. Ay, yan, kung iimbestigahan talaga yan, mga kababayan, dyan malalaman natin. Hindi nila masisekreto yan, lalong-lalo na't maraming nakakaalam yan, mga kababayan. Si Trillanes ka nag-facilitate sa Congress. Alam yan ni Zaldico. Alam yan. Zaldico, mag-spill the beans ka naman Yan dyan. pala, ma'am, 3 months Rentado, no? before. Yeah, 3 months before, mga kababayan. Nandyan na po. Kinonfirma ito ni Saldico. We hope that Saldico will expose magkanong binayad sa mga ICC investigators na itinago nila sa Midas Hotel at isa pa Yan. hotel na konektado din kina Romualdez Okay, at hotel din ni Zaldico for yun. 2024. Nandyan na sila, Ma'am Lorraine. Hanggang kalagitnaan ng November 2024. So 3 linggo, pinunduhan ni Marcos ng patago mula sa pundo ng mamamayan, pinasecure sa PNP ang mga so-called ICC prosecutor investigators. At yun nga po, ma'am, habang siya ay nagkukunwari, Kukunwari ang sinasaksak niya bangag, sa no? likod ang buong bayan. At alam ni Saldico na doon nag-stay itong mga ICC investigators. And we're hoping na kung nakatestify sana si Saldico, ma'am, may papakita niya na ang mga pera na ninakaw mula sa flood control at dito sa mga insertions na ginamit nila Marcos at Romualdez ay ginamit din para bayaran ng sindikato na operations ng ICC. Finand ba, kababayan? Pera din, mga kababayan, galing sa corruption ng pagpadukot kay Tatay Digong. Against Rodrigo Duterte. Grabe, Eric, no? Parang, this whole Grabe year, talaga. nandyan si PRRD, parang, this whole, ever since he sat in office, no, it's just one nightmare after another. Yung parang na
amaze ako is maraming nakikisama sa kanya. No, ang daming nakisama sa kanya. Lalo na yung kinari kay PRRD. Nakita niyo si Torre, no? Grabe, talagang No, grabe, oh. nabaliw din siya, no? Tapos meron pang group effort na sinasabi si John Vic Remulla. Oh, group effort. Tatakbo daw siya president. Kapal ang mukha. Tapos tinanong siya and he's only going to run if it's endorsed by Marcos. And he was asked, paano? It's a kiss of death, di ba? Parang Sinabihan ng mga kababayan, negative ang Paano ka, magpapa-endorse sa negative man? Marcos, bagsak na bagsak siya sa survey. And then, nakita mo, nag-loading talaga siya. Hindi niya Oo. Si mga kababayan, John Wick, oo, lahat ng mga kababayan na nabanggit. Alphabet. Henyo eh. Talagang Einstein talaga to mga ito eh. Talagang Einstein. wow. Di ba, Stupid. ako nagtataka kasi there's supposed to be, even this mga buwaya in Congress, there's supposed to be, some of them are seasoned politicians, and yet, why would you associate your name with Bangag. someone, with a drug addict, Oh. and a plunderer, and a chupa-chupaer, di ba? Chupa-chups. Chupa-chups. And he's with a male prostitute. It's kadiri. Chupa-chups. Kadiri talaga. And his trust ratings, the people hate him. Why would you Talaga. associate? And then our experience in 2025, whoever did that to Inday, People no? hate him. Talagang suffered the consequences, di ba? Because the people talaga are with Inday. So, I don't get, bakit sila ganun? Parang ang bobo. Ang mandadaya kasi yan Ang kanilang habol, mga kababayan, ang machinery. At saka, yung Comelec. Alam na Kasi din. sa pera. Parang gano'n. Yung pwede yan, ma'am, na sa tingin Hawak. ng iba, Hawak lang Comelec. talo sa eleksyon, panalo sa pera. Pwede rin, Kumikita. Pupunduhan. Kumbaga, Papatlusin ang mga kababayan, campaign fund. kumbaga, Eric, parang si Carlo Nograles. Oo. Talo sa eleksyon, panalo Panalo sa sa pera, Pips. Bilyonaryo daw. Nograles, kumita yan. Kumita pera. naman. Si Pangulong Duterte, ni Singkong Duling, walang ginasto. Eric, Binoto. Pwede ba explain mo sa akin? Pwede ba? Hindi ko kasi naiintindihan talaga ito. Talagang sumasabog ang utak ko. Tinatry explain sa akin ng husband ko. Kunyari si Carlo Nograles, ang laki ng kinita niya dahil bilyon yung binigay sa kanya, di ba? Parang talungin si PRRD. Cash. Pero alam ng mga taga Davao yun. So, Sinuka na siya. Wala siyang mayaman pake. siya, pero tae siya sa mga Davao people. Hindi na siya titira sa Davao. Andun na yan. Katulad na ng Pacquiao, mga kababayan. Andun na sa Maynila na. So, Pero yan, joy can you get out of that billions? Wala when na. Doon na lang sila sa mga kababayan, sa Maynila na. your name is tarnished and your children's and your Patay na ang yung political career niyan, mga kababayan. It's dead. your wife na, 'di ba? How's that? I mean, what kind of exchange is that? Why is it worth it for them? But I don't get it. Yeah. Kaya dahil, ma'am, sa mga ambisyon na ito, nagiging makapalang mukha nila. Nawawala yung moral compass. Wala na rin utak. So yung level of conscience affectation nila, wala. Like sa amin, ma'am, kahit Duda tayo, baka na rin mabangag na rin, mga kababayan, no? na nakikita namin 55 Wala years, 56 years, wala pa rin kaming tagumpay. Pinipilit pa rin namin noon sa CPP, NPA, NDF, na tama pa rin kami. Nagiging hibang. makapal ng mukha Hibang ang tawag dyan. namin. Dahil yung level of conscience affectation, hindi na kami naapektuhan yan eh. Brainwash. Dahil nga nabubulag ka doon sa paniniwalang baluktot. So, maaring false pride, maaring ang sabi mo nga, ma'am, psychological, False pride. nagiging saltic din. Saltic. Nagiging ang pananaw mo sa realidad. Saltik. Kakaroon ng saltik na sa utak. Akala mo, like kay Benny Abante. Akala No, mo, niya, saltik minamahal pa din siya yan, sa Maynila. Sinuka na siya. Kung hindi Saltik. siya nagmaniobra sa Comelec, kagaya nila Carlo Nograles, kahit ang dami nilang Yan ang numero unong saltik. Yung saltik sa utak, mga kababayan. Sa Abante. pera, pinagtatawanan at kinasusuklaman sila ng tao. Pero how can they survive about that? Takang-taka pa siya, mga kababayan, no? Kung bakit daw may pera ang mga Chinese tourist. Pahirap ang China eh. Saltik talagang utak. Dahil nag-iiba ang kanilang level ng moral compass. Hindi nila ito nakikita dahil ang realidad nila,
yung kanilang personal ambisyon at benepisyo ang nangingibabaw. Kaya yan ma'am, ganun din ang explanation mo kay Marcos. Akala Saltik. niya, Yun ang saltik dahil din. presidente na siya, wala na siyang pakialam sa taong bayan. At kahit anong pang gagawin ng mamamayan, wala na kayong magagawa. Nagpresidente na ako. Yan ay may hantong Akala niya walang hantungan, walang may katapusan. hangganan yan, Ma'am Lorraine, sapagkat hindi lahat ng pagkakataon ito-tolerate ka ng mamamayan. Kaya sabi mo nga, wala pa siya nangalahati sa taon niya, tuloy-tuloy ang kanyang pagbagsak sa kanyang trust and approval rating na hindi natin nakita Pababa sa ibang ng mga pababa. dumaan na presidente. -3, -50. Negative 27 nga yung una mga kababayan, di ba? Tapos hindi nila binalita. Sabi pa nga, tumaas na nga yan eh. Ha? Bakit hindi namin alam? Bakit yun lang? No, kung kailan tumaas mga kababayan, pero ang sinabi nila tumaas, negative pa rin. -27. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.